Dalawa ang patay, kabilang na ang isang buntis matapos umanong mawala ng kontrol ang pampasaherong bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nag-aabang lang noon ang masasakyan ng mga nasawi nang araruhin sila ng bus. Umaksyon si Jeff Caparas. Ito ang kuha ng CCTV sa intersection ng Commonwealth Avenue at Mindanao Avenue Extension mag-aalas 7 ng umaga. Mapapansin ang mabilis sa takbo ng A Prado bus. Sa tulin, nasalpok nito ang kasabay na UV Express. Muntik pang madamay ang isang SUV at motor. Hindi na nakita sa CCTV, pero nahagip din ng bus ang mga nag-aabang na pasahero sa gilid ng kalsada. Dalawa ang patay, kabilang ang 6 na buwang buntis na si Christine Joy San Felipe. Ang mister ni Christine Joy na si Ardwin, nakita ang pangyayari. Mula sa kanilang sasakyan, ay tinitignan ni Ardwin ng misis kung makakasakay na ito ng pampasaherong van. Pero yun na pala ang huling pagkakataong makikita niyang buhay ang asawa. Nakita ko yung misis ko na nasa ilalim, duguan. Pilit kong tumulong, masaklolo ko para makasurvive naman misis ko. Nadala pa si Christine Joy sa ospital, pero binawian siya ng buhay, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sana nabubuhay po, pero 6 months lang po siya. Kaya napakasakit po. 11 naman ang sugatan, kabilang ang 5 na pasahero ng nasalpok na UV Express. Yung banda rito, medyo na may sugat sa ulo. Tapos yung isa may dislocated shoulder. Sumuko ang driver ng bus na si Mark Joey Isidera na 3 buwan pa lang nagmamaneho ng bus. Nawalan daw siya ng kontrol sa bus. Hindi po gaano kabilisan po yun, sir, kasi nawalan po ako ng preno. Inaagapan ko po na mapahinto yung bus. Pababa po yun. Tsaka po siya bubilis yung, kasi po wala na pong preno. Apak po ako ng apak. Sabi pa po ako, pre, walang preno, pre. Pero ibang kwento ng ilang pasahero. Ang bilis talaga niya kasi paliko yun dito eh. So yung pagganyan ng sumagi na siya doon sa UP. Sa nakita ko kanina, may preno naman yung bus. So baka drivers problem o negligence. Kakasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Nangako naman ang pamunuan ng A Prado bus na sasagutin ang gastusin ng mga biktima. Bukas po ang aming tanggapan sa pakikipag-ugnayan po sa lahat ng kapamilya po na nakasama po sa aksidente. At humihingi din po kami ng dispensa sa mga kapamilya. Pinatawa na rin ng LTFRB ng 30 araw na suspensyon ang 8 units ng A Prado bus. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.